Pag may nagtatanong sa akin mga bossing, ano daw ba yung mga pwedeng i-check para malaman kung nabaha ang isang sasakyan. Actually mga bossing, napakahirap na trabaho niya mga boss. Sa experience ko sa pag-check ng sasakyan mga bossing, isa ang pag-check ng flooded car sa pinakamahirap. Kung ang sasakyan ay na-flood mga 5 years ago, 10 years ago, 2 years ago, pwede nyo ma-distinguish yan kapag marami na siyang kinakalawang na parts. Halimbawa, ang sasakyan is only 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old. Tapos parang yung kalawang niya is mas matindi pa dun sa pajerong nire-restore ko dati. Okay, so malamang sa malamang flooded yan mga bossing. So eto, pakita ko sa inyo ha. This is a 2018 Ford Everest Titanium, pero tingnan nyo yung kanyang mga bakal sa loob. Kapag flooded kasi ang isang sasakyan mga bossing, marami siyang rusted parts. Pero tingnan nyo tong Everest ko mga boss. Tignan nyo. Bakal. Dito sa, ano to, bakal. Ayan. Ayan pa. Humanap kayo mga bossing ng mga bakal na parts na ganyan. Tapos dito, buksan nyo. Yung mga panels na pwede nyo buksan, silipin niyo. Yun. Bakal. Bakal again. Tignan niyo kung marami siya masyadong rusted parts. Tapos yung rust niya mga boss is hindi parang stain lang. Yung rust niya is parang yung kinakain na niya yung bakal. Okay, so medyo magtaka na kayo. Sa mga wiring, sa mga fuses, pag nakita ninyo, ito 7-year-old car, tignan nyo naman kung gaano kalinis pa yung mga wirings ko. Kapag napansin niyo sa mga fuses, may mga singit-singit na parang may mga putik-putik. Yung alikabok, okay lang. Okay lang yung mga ganyang alikabok. Hindi yan maiiwasan. Pero kapag napansin niyo na bakit parang puro putik, or bakit ganon na parang hindi normal sa yung itsura ng dumi niya, magtaka na kayo, okay? Kapag ang baha nangyari recently lang mga bossing, halimbawa, kagaya kahapon, umulan, okay? Tapos may ichinek kayo ngayong araw na to, pag kinapanin nyo ang flooring at basa ang kamay ninyo, yun dito sa part na to, minsan nangyayari yan mga boss. Siyempre kapag umuulan, pumasok tayo, naaanggihan, nababasa. Pero kapag halimbawa, ang hinawakan ninyo side andito, tapos basang-basa, magtaka na kayo mga bossing. Dapat hindi nababasa ang part na yan mga boss. Okay? O kaya kapag talagang dito sa ilalim naman, pag inilabas mo yung kamay mo, makikita mo talagang tubig na tubig yung kamay mo, magtaka ka na mga bossing. Pagdating dito sa loob, especially sa mga second row na mas mataas ng konti kumpara do sa first row, tignan nyo mga boss yung mga floorings. Okay? Kapag basang-basa, tignan nyo naman yung mga bakal, mga bossing nitong Everest ko. Talaga makikita ninyo kung ano itsura kahit 7-year-old car na basta hindi na baha, maganda pa ang itsura ng bakal niya sa pang-ilalim. Ganon din po mga bossing. Singit-singit, mga seat belts, tignan nyo kung may sign na putik, dumi. Yung mga gantong singit-singit, kagaya niya, may mga portion pa rin naman ng carpet na pwede nyo maiangat. Iangat nyo. Pag nakapansin niyo na yung part na yon, bakit parang puro putik, yung dirt, okay lang. Dirt. Okay? Pero bakit parang putik ang nakikita mo ron? Okay, so medyo magtaka ka na mga bossing. Kahit sa likod mga bossing, lahat ng pwede nyong inspect, kagaya nito mga boss, ayan. Yung mga natatakpan ng mga ganto, pagbubuksan ninyo, silipin ninyo kung meron kayong makikita mga putik, sobrang daming kalawang. Yan, medyo magtaka na kayo kung hindi ba flooded yung sasakyan ninyo, especially kung meron pa siyang mga panels. May mga sasakyan na may panels dito sa gilid, lagayan ng tools, buksan nyo yun. Baka may putik na hindi nalinisan, ito kagaya nito, ayan yung mga ganyan. Buksan ninyo, tingnan nyo kung meron siyang mga putik-putik. Konti lang yung mga bossing, yung mga naibigay kong tips sa inyo, pero mahalagang factor pa rin yan para ma-check niyo kung nabaha ang isang sasakyan or hindi mga boss, okay?